Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga po, Father. May mga pagkakataon na tayo ay nasa karimlan. Yung sitwasyon na hinang-hina ka na. Pagkakataon na nawawalan ka ng pag-asa. Lalo tigit, minsan ikaw ay nabubulag sa isang katotohanan na mayroong Diyos. That is why the question here is, kanino ka ba dapat lalapit? Do you need to rely on your own capacity? Or do you need Christ in your life to love, understand, and guide you always on your way towards a life of holiness? Mga kapatid, ng ating mga pagbasa ngayon ay nakatuon sa isang tagpo ng buhay na minsan ang isang tao ay nabubulag. Nabubulag sa katotohanan o nabubulag sa kasalanan. Sa paniniwala ng mga Hudyo sa kapanahunan ni Jesus, kapag ang isang tao ay may kapansanan, ito ay dahil siya ay makasalanan, lalo tigit ang kanyang magulang. Kumbagay, ito ay malas. Kaya napakahirap sa isang may kapansanan ang mabuhay sa kapanahunan ng ating Panginoon. Because you will become a victim of biases and hate. Marahil ito ang naramdaman ni Bartimeo sa ating Ebanghelyo. Kung titingnan natin ang kahulugan ng kanyang pangalan, Bar, na ang ibig sabihin ay anak, at Timeo, na ang ibig sabihin ay dangal o karangalan. Masasabi natin siya ay anak ng may dangal. Ngunit sa kasamaang palad, kabaliktaran ang buhay na mayroon siya. Kaya nung makita niya sa Jesus, nakaramdam siya ng pag-asa. Pag-asang makaalpas sa isang uri ng buhay na mayroon siya. Siya ay sumigaw ng malakas, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Maliban sa pagsigaw, inalis niya rin ang kanyang balabal. Ito ay ginagamit nila sa paglalagay ng bariyang nakukuha sa pamamalimos, na maaring nagpapahiwatig na kaya niyang iwanan ang lahat. Kaya niyang iwanan ang kanyang kasalanan. Kaya niyang iwanan ang mga bagay na umahad lang sa kanya, lalo tigit sa pagsunod sa Diyos. Kaya dahil sa habag at awa ni Jesus, pinagaling siya at sumunod naman siya sa kanya. Kaya ngayong linggo, ang ating mga pagbasa ay may paalala sa atin. Una, courage. Lakas ng loob. Nung sumigaw si Bartimeo, may ilan ang nagpalakas ng kanyang loob. Sabi nila, lakasan mo ang iyong loob. Take courage. Get up. Jesus is calling you. Ang tagpong ito ay napakaganda na sa buhay natin may pagkakataon na ang Diyos ay nagpapadala sa atin ng mga instrumento upang palakasin ang ating kalooban. Lalo tigit sa mga panahon na tayo ay nahihirapan. Sa mga panahon na sinusubok tayo ng mga sitwasyon. Kaya nga ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga taong instrumento upang makaalpas tayo sa mga problema o kabiguan sa ating buhay. Kaya nga, ang hamon sa atin is we should be grateful. Lalo tigit sa mga taong patuloy na tumutulong sa atin. Pangalawa, compassion. Habag at awa ang naramdaman ng ating Panginoon nang makita niya si Bartimeo. And we are invited to do the same. Ang magpakita ng awa at habag sa mga taong higit na nangangailangan. Mga taong gustong makakita ng liwanag. Mga taong gustong magbago. Pangatlo, committed. Dahil sa pananalig ni Bartimeo, siya ay gumaling at sumunod kay Jesus. And this is also an invitation para sa ating lahat. Na sa pagkakataon na handa na nating talikdan ang ating mga kasalanan. Sa mga panahon na gusto natin ng buhay kabanalan. We need also to be committed to change. Tandaan na ang pagbabago ay hindi lamang ngayon, bagkus ito ay ginagawa natin araw-araw. Yes, sometimes we fall, but the most important is we rise and ask forgiveness of our sins. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo para sa mga bilanggo. Ipanalangin natin sila na tuluyang magbagong buhay at maintindihan nawa natin ang katotohanang bagamat sila ay nasa piitan, nananatili pa rin sa kanila ang sinasabi nating dignidad at may kakayahan pa rin silang magbagong buhay.